Mukhang ang init ng tag-init ay nagbigay ng init sa kumpanya ng aliwan na Ihong Triu na nakatayo sa piraso ng lupa na mahalaga. Ang matandang pangulo na 50 taong gulang ay hindi mapalad na nagkakalbo, si Tanyag Bato, ay galit na ginamit ang tuwalya sa mukha upang punasan ang kanyang makintab na ulo at pinalo ang mesa na may inis. Liwayway amihan. Tingnan mo ang magandang gawa na ginawa mo. Akala mo ba ang mga tagahanga mo ngayon ay hindi ka iiwan tulad ng mga peking tagahanga na binili mo? Ang araw sa tanghali ay maliwanag na sumisikat sa bintana, na tumatama sa opisina ng Pangulo, sa tabi ng bintana, ang ilang mga paso ng mga halaman ay kalahating nakalailay, ang kalahati ay nakaharang sa harap ng binatang nakaupo sa sofa. Kahit na nagsasalita si Tanyag Bato na parang matagal nang nagdebut ang batang ito, kung titingnan ng mabuti, ang binata ay mukhang napakabata. Siya ay tamad na nakasandal sa sofa, ang mga binti niyang mahahaba at payat ay nakapatong sa isa't isa. Hindi maayos na kumikilos, tila ang nakasisilaw na sikat ng araw ay natatakot na makasakit sa kanyang napakapinong, magandang mukha. Kaya't maingat na tumama ito sa kanyang panga, dumadaloy sa mga kaakit-akit na kurba. Si Liwayway amihan ay nakapikit ang mga mata, ang mahahabang pilikmata na parang mga pakpak ng paru-paro ay bahagyang kumilos, siya ay bumuka ng bibig at nagyaon, ang tono ay may pagkasarkastik. Ayos lang, hindi na kailangang mag-alala si Tanyag Bato. Sa loob ni Tanyag Bato ay may kaunting pag-asa, may paraan ka ba? Si Liwayway amihan ay tumayo sa mga daliri, ang buong katawan ay nakasandal sa sofa, na bumubuo ng isang kakaibang anyo. Itinaas niya ang isang puting daliri at itinuturo, mahinang sinabi, sabi ng mga ninuno ko, kung saan ka nahulog, doon ka bumangon. Si Tanyag Bato. Kaya't nagpasya akong magretiro at umuwi upang magbenta ng mga purple na patatas. Sobrang hindi makatarungan. Kahit na sa panahong ito ay palaging may mga kilo si Liwayway amihan na nagiging dahilan ng kanyang pagkawala ng kasikatan, palaging nagbabalik, ngunit ang payat na kamelyo ay mas malaki pa rin kaysa sa kabayo. Ang mga maliliit na tagahanga ni Liwayway amihan ay patuloy na lumalaban at handang ipagtanggol siya. Ito ba ay pagmamahal ng ina? Si Tanyag Bato ay nagulat, hindi na lang siya makapagsalita, kundi igalang ang desisyon niya. Sa panig na ito, patuloy siyang nagsusumikap na pahupain ang opinyon ng publiko. Samantalang sa kabila, si Liwayway amihan ay handa ng magretiro, na ipasa ang kanyang mga gawain. Paano kung pupunta ako sa pamilihan ng mga produktong agrikultural? Ay nako, bigyan mo ako ng 3 bag ng mga purple na patatas. Gusto kong maging tulad ng sinabi ni Einstein, nakaharap sa malawak na dagat, sa tagsibol ay namumukadkad ang mga bulaklak. Si Tanyag Bato. Si Tanyag Bato ay tahimik na nag-isip ng matagal. Hindi kailanman sinabi ni Einstein ang mga salitang iyon. Oh, talaga? Hindi mahalaga. Si Liwayway amihan ay maluwag na nagwagayway ng kamay. Kung wala ka ng ibang bagay, uuwi na ako. Nag-enroll ako sa isang kurso para sa mga inahing baboy. Sa gabing ito ay opisyal na akong magsisimula. Si Tanyag Bato. Ang tunay na ingay ay kadalasang tahimik na walang tunog. Si Tanyag Bato, na hindi natatakot sa gulo ng industriya ng aliwan, ay nahulog sa kawalang salita ng matagal. Hinaplos niya ang kanyang kalbong ulo, ang makinis at walang buhok na pakiramdam ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng pagkakakilanlan. Sinubukan niyang kumbinsihin. Liwayway amihan, ayos lang, kahit na ito ay isang paninirang puri. Maaari pa tayong makipag-ugnayan sa tingin ko. Mas bagay pa rin sa iyo ang industriya ng aliwan. Si Liwayway amihan ay tumayo, kung ganoon, nakakahiya naman. Si Tanyag Bato ay muling nagsabi, ganito na lang, sa industriya ng aliwan, sa pinakamasama, maaari mong gamitin ang mga nakakalaso na salita upang umatake, ang tao ay mananatiling malusog. Natatakot ako na kapag nagbenta ka ng mga patatas, diretso mong maipapasa ang mga tao mula sa malusog na katawan patungo sa food poisoning. Sa lipunang may batas, kaya kong gawin iyon. Si Liwayway amihan. Bago pa man makapagsalita si Liwayway amihan upang tumutol, ang pinto ng opisina ng Pangulo ay tinamaan ng 2 beses. Agad na sumunod ang boses ni Payapa Liwayway mula sa labas, Tanyag Bato, ako at ang aking kinatawan ay narito upang pumirma ng kontrata.
maaari ba kaming pumasok? Si Liwayway Amihan ay EF, at ang mga mata na katulad ni Tanyag Bato ay nag-ikot sa silid, muling umupo. Ito ang oras kung kailan ang gulong ng kapalaran ng pangunahing tauhan ay umuusad, ang mga prutas sa harap ay tiyak na kailangan niyang kainin. Sanay na si Tanyag Bato sa pagiging pabayaan ni Liwayway Amihan, at nais ding pasiglahin siya gamit ang ibang artista, kaya't pinabayaan ang kanyang kilos, bumalik sa likod ng mesa, pumasok ka. Kung batay sa pagkakauri sa industriya ng aliwan, ang isang tao ay dapat magkaroon ng sapat na kasikatan, daloy, at mga pahayag para sa lahat ng aspeto. Kahit na sa kasalukuyan ay maaari pa ring ituring si Liwayway Amihan bilang e-butcher na umaani ng mga yaman, ngunit pagkatapos pumasok si Payapa Liwayway sa kumpanya, maliwanag na siya ay medyo lumalampas sa kanya. Habang si Liwayway Amihan ay patuloy na nawawalan ng mga yaman sa mga nakaraang araw, si Payapa Liwayway ay hindi lamang matagumpay na nakakuha ng maraming yaman at mga tagahanga mula sa kanya, kundi ang kanyang kasikatan ay patuloy na tumataas. Kahit na ang kanyang reputasyon sa publiko ay mataas, malayo sa Liwayway Amihan na tinatawag na Little Prince, White Moonlight. At kapag binanggit si Liwayway Amihan, ang mga tao ay may apat na salitang naglalarawan, magandang tao na mahirap pakisamahan. Si Liwayway Amihan ay hindi nahihiya, sa halip ay iniisip na ito ay isang papuri, sa isang pagkakataon ng panayam, nang tanungin tungkol sa nakakahiya na titulong ito, siya ay nagtaas ng daliri at walang pagbabago ang mukha na sinabi, ayos lang. Kung idagdag ang salitang dakila, mas gusto ko. Dakilang magandang tao na mahirap pakisamahan? Isang malaking likha ng kagandahan na naglalakad. Lahat ay nawawala ng salita. Ang estetika ay isang subjetibong kamalayan, ngunit ang sobrang ganda na mukha ni Liwayway Amihan ay isang subjetibong kamalayan at isang kolektibong kamalayan, walang sinuman ang makakapagpawalang bisa nito. Ibig sabihin, ang estetika ay iba-iba sa bawat tao, ngunit ang sobrang ganda ng karakter ay umabot na sa antas na walang makakapagsabi na pangit. Unti-unting, si Liwayway Amihan ay patuloy na nagiging tiwala, ang mga manonood ay unti-unting nawawala ng boses. Kaya tungkol sa tanong na, sino sa tingin mo ang pinakamagandang tao sa industriya ng aliwan, si Liwayway Amihan ay may hindi mapapantayang bentahe sa pagkuha ng titulong pinakamagandang mukha sa industriya ng aliwan. Ang apat na salitang ito na lumitaw sa kanyang titulo ay dahil sa biyaya ng kanyang kapwa sa kumpanya, ang kanyang matinding kakumpetensya, si Payapa Liwayway. Si Tanyag Bato ay direktang sinabi sa kanya, ayos lang, dumating ka lang upang kumpirmahin na ang kumpanya ng CGE ay bumibili ng iyong personal na kontrata, di ba? Ang pinto ng opisina ay kerek-in na bumukas. Si Payapa Liwayway ay pumasok kasama ang kanyang kinatawan, at sa isang sulyap ay nakita si Liwayway Amihan na nakaupo sa sofa. Sa kanyang mahinahon na mukha ay lumabas ang pagkagulat, Tanyag Bato, gitinbay. Sayang, kung wala ang mukha ni Liwayway Amihan, ang hitsura ni Payapa Liwayway ay maaaring tawaging pambihira. Lalo na kapag siya ay nagpapakita ng inosenteng hitsura, na tila gustong magsalita, ngunit hindi, talagang nagpapahina ng puso ng iba. Samantalang si Liwayway Amihan na nakaupo sa sofa sa hindi kalayuan ay hindi lamang hindi nagmamalasakit sa kanyang kakaibang posisyon, kundi natutulog pa. Si Tanyag Bato ay tila naunawaan na ang dahilan kung bakit hindi umalis ang mga tagahanga ni Liwayway Amihan. Sayang, kahit gaano pa man ang kanilang pagmamahal, hindi pa rin nila matanggap ang mga gi. Sayang, kahit gaano pa man ang kanilang pagmamahal, hindi pa rin nila matanggap ang mga kilos niya. Ang pagsunod sa artista ay ang pinakamainam. Si Tanyag Bato ay huminga ng malalim, ang pag-uusap kay Payapa Liwayway ay naging mas magaan, may naiisip ka bang plano? Si Payapa Liwayway ay nahihiyang umiti, ang tono ay malambot, Tanyag Bato, marahil ako ay mas maswerte kumpara sa ibang mga kasamahan, ilang araw na ang nakalipas ay nakipag-ugnayan sa akin ang sekretarya ni Sigin. Nagbigay sa akin ng isang kontrata ng yaman mula sa kanila. Isang kontrata na may dalawang salitang TCGCP ang inilabas sa harap ni Tanyag Bato. Si Payapa Liwayway, ang ibig sabihin ni CGNGI. Sa panahong ito ay susuportahan ako sa pag-unlad,
kaya't binigyan ako ng isang kasunduan, itataas ako bilang top star. Hindi ito kasunduan, malinaw na ito ay isang anunsyo para sa kanya. Si Tanyag Bato ay hinaplos ang kanyang kalbong ulo, umiti at sinabi, naiintindihan. Naiintindihan na, hayaan mong sabihin ko sa sekretarya ng batas. Ang kontrata mo pagkatapos bilhin ni si Giangu ay ma-extend pa. Ang mukha ni Payapa Liwayway ay nagpakita ng kasiyahan, tumayo, salamat Tanyag Bato, Yitinbay, uuwi na ako. Si Liwayway Amihan ay kumaway ng paa na nagpapakita ng paggalang. Abihin ko sa sekretarya ng batas. Ang kontrata mo pagkatapos bilhin ni si Giangu ay ma-extend pa. Si Liwayway Amihan ay nagbuntong hininga, noong pumasok ako sa kumpanya, sinabi ko na sa iyo, ang pangalang Hong Triu na ito ay masyadong nagdudulot ng gulo, hindi maswerte. Makikita mo, ngayon ay malinaw na, di ba? Si Tanyag Bato ay naguguluhan, hindi alam kung dahil ba sa pang-iinis ni Liwayway Amihan o dahil sa pang-aasar ng taong si Payapa Liwayway, kaya't mabilis siyang uminom ng isang tableta para sa puso. Bakit hindi maswerte? Si Liwayway Amihan ay may matibay na pananalita, sinabi, tulad ng taong si Payapa Liwayway kanina, malinaw na siya ay nahulog na sa iyo. Si Tanyag Bato. Si Liwayway Amihan ay naging tapat, Ginoong Tanyag, hindi naman masyadong maliit ang kita ng kumpanya mo, pagkatapos makuha ang kontrata, mas mabuting umalis ka na agad. Kagabi, nagbasa ako ng kapalaran, ang hihi ng si na iyon ay labis na nahuhumaling sa mayamang binatang si Payapa Liwayway, malapit na silang magkasama, isang gabi ng 7 beses. Si Tanyag Bato. Ang 50 taong gulang na lalaki ay tanging nararamdaman ang sakit sa kanyang mga bato sa isang gabi ng 7 beses. Uminom ulit si Tanyag Bato ng isang emergency na tableta para sa puso, tigil-tigil na. Uminom ulit si Tanyag Bato ng isang emergency na tableta para sa puso, tigil-tigil na. Pag-usapan natin ang ilang mga issue sa agham, sa ngayon ay maayos pa naman ang takbo ng kumpanya, kaya paano natin haharapin ang nangyari 2 araw na ang nakalipas sa party nang ibinuhos mo ang champagne kay Payapa Liwayway. Si Liwayway Amihan ay may tiwala na sinabi, kung gusto mo, ibuhos mo lang, naaalala ko nang pumasok ako sa opisina. Sinabi ko na iyon sa iyo, kaya huwag kang mag-alala. Si Tanyag Bato. Si Tanyag Bato ay nawawala ng pag-asa at binuksan ang Weibo. Si Liwayway Amihan ay muli nang umabot sa hot search. Tanyag Bato maraming tao ang nagtatanong sa akin kung bakit ko pinainom si Payapa Liwayway ng alak, ang simpleng paliwanag, nadulas lang. Bakit ako nadulas? Dahil karapat-dapat siya. Bakit siya karapat-dapat? Dahil palagi siyang gustong kausapin ako tungkol sa mga paksa na hindi pwedeng pag-usapan sa hinang si. Dito ay tinanggal ang 3,000 salita. Ang buong netizens ay nag-uumapaw na. Isang batang isda, nasaan ang 3,000 salitang iyon? Anong nilalaman ang hindi ko ma-access bilang isang VIP member? Balat ng hipon, alam ko na si Ibubi sa loob ng maraming taon, bakit mo kami tinitingnan na parang mga estranghero? 10 maanghang na skewers ng pusit, may kaibigan akong malapit ng mamatay, bago siya umalis gusto niyang makita ang anyo ng 3,000 salitang iyon. Mag-isa mong ginugulo ang buong Kiyete huwag, maliban sa mga tagahanga ni Payapa Liwayway na nagagalit na galit, ang lahat ay nagbago na ng paksa. Basta't siya ay nagkamali, lahat ng tumakbo kasama siya ay babalik sa simula. Iyan si Liwayway Amihan. Wala siyang interes sa 3,000 salita na iyon na makakasira sa kanya, ngunit pagkatapos ng pagtatalo, nagkaroon siya ng pagnanais na hikbiin siya. Liwayway Amihan, sa ngayon ay parang araw si Payapa Liwayway. Bakit kailangan mong makipagkumpetensya sa kanya? Hindi ba pwede na parang dati? Hindi na hinintay ni Liwayway Amihan na matapos siya at itinulak ang pinto palabas. Nang makalabas siya, nahuli siya ni Payapa Liwayway sa pintuan ng hagdang bato. Ang mga grupo ng manggagawa at mga empleyado ay karaniwang gumagamit ng elevator, kaya't bihira ang tao dito, kadalasang walang laman. Si Payapa Liwayway ay nakasandal sa bintana, ang isang bihirang simoy ng tag-init ay humaplos sa kanyang buhok, nagpapakita ng kabataan. Lumiko siya at tumingin kay Liwayway Amihan. Walang nakasandal si Liwayway Amihan,
parang walang buto na nakasandal sa pader. O, naghihintay ka ba sa akin? Ang posisyon ni Payapa Liwayway ay medyo mas mataas kaysa kay Liwayway Amihan. Sinabi niya, alam mo ba kung bakit ayaw sa iyo ng mga magulang mo? Tumugon si Liwayway Amihan, wala akong magagawa, hindi maganda ang kanilang paningin, gusto lang nila ang mga taong nagpapanggap tulad mo, mga green tea na mayaman na nagpapanggap. Umangat ang labi ni Payapa Liwayway, tama, kahit na nagpapanggap ako, pero lumaki ako sa Payapagya. Pinalaki at tinuruan ng mga magulang, tingnan mo ang hitsura mo ngayon. Nagsisigarilyo, nag-iimbento, wala talagang kwenta, Liwayway Amihan, hindi ka karapat-dapat sa titulong bituin. Hindi mo ba napansin na hindi na binanggit ng mga magulang mo ang tungkol sa paglipat mo sa bahay? Liwayway Amihan, tama, sabihin ko sa iyo, talagang lasing pa ako. Si Payapa Liwayway ay nagalit at tila kahit isang sulyap kay Liwayway Amihan ay sobra na, tumayo siya roon at nag-isip ng matagal bago siya umiti mula sa itaas. Walang kinalaman, Liwayway Amihan, sa lalong madaling panahon, magiging nakaraan ka na lamang. Hanggang sa muli. Si Liwayway Amihan ay umusog ng balikat, bye-bye. Nakakainip. Nakakainip ang kwento, nakakainip ang buhay, lahat ng bagay ay talagang nakakainip. Ang mga araw ng tahimik na pag-iisip ay talagang walang kahit isang araw. Wala na siyang interes, pinatay ang interface, ang dulo ng kanyang daliri ay nag-swipe ng ilang beses. Sa isang hindi sinasadyang pagkakataon ay napindot ang isang bagong channel ng isang bituin. Ang pakiramdam ng kalasingan ay nagdulot sa kanya na ipikit ang kanyang mga mata. Ang hangin ng tag-init ng lungsod ay nagpakita ng matinding init, dinadala ang mga tunog ng mga kuliglig na diretso sa tainga. Si Liwayway Amihan ay nag-swipe ng ilang mga mukha ng mga bagong tao sa industriya ng entertainment, wala pa ring sinuman ang kanyang pinahalagahan. Si Liwayway Amihan ay nakasuot ng isang pajama na sutla, naglakad ng walang saplot sa paa patungo sa refrigerator upang kumuha ng isang bote ng alak at nagbuhos ng 2 baso. Sa mga nakaraang araw, napakapiki ni Liwayway Amihan, ilang araw na ang nakalipas ay narinig niya ang maliit na katulong na nagrekomenda ng isang mang-aawit na may boses ng hangin, pinuri ito na parang bulaklak na sumasabog. Tinawag na maliit na espiritu sa mundo ng tao. Ito ay isang kawili-wiling bagong tao. Tulad ng isang bagong channel ng isang bituin. Sayang, marahil dahil hindi ito tunay na boses, habang umaakyat ay hindi maiiwasang magpakit. Liwayway Amihan ay naglakad ng walang saplot sa paa patungo sa refrigerator upang kumuha ng isang bote ng alak. Ang malinaw na tubig ay dumadaloy sa mga kurba at nahuhulog sa puting balahibo ng tupa. Sa isang kawili-wiling bagong tao. Sa mga nakaraang araw, napakapiki ni Liwayway Amihan. Ilang araw na ang nakalipas ay narinig niya ang maliit na katulong na nagrekomenda ng isang mang-aawit na may boses ng hangin, pinuri ito na parang bulaklak na sumasabog. Tinawag na maliit na espiritu sa mundo ng tao. Sayang, marahil dahil hindi ito tunay na boses, habang umaakyat ay hindi maiiwasang magpakita ng kakaibang tunog. Sa huli ay ang boses na pinipigilan ay nakaloko ng hindi kaunting regalo. Si Liwayway Amihan. Tinitingnan ang larawan ng isang gwapong lalaki na kayang kumanta ng 8 iba't ibang estilo. Tahimik na nagbuhos si Liwayway Amihan ng isa pang baso ng alak. Parang, hindi ko na kailangan pang insultuhin ang maliit na espiritu na iyon. Nang hindi makahanap ng kasiyahan, handa na si Liwayway Amihan na umalis. Ngunit ang host ay nakapagpakilala na sa susunod na mang-aawit, ayos, nakita ko na ang dami ng mga manonood na sumabog. Mukhang lahat ay nahulaan na ang susunod na mang-aawit. Ang mang-aawit na ito ay espesyal na inanyayahan, siya ay nagmamadali, napakakaunting oras lamang, binabati ang mga tagahanga na naghintay sa kanya ngayon. Liwayway Amihan ay nag-click sa exit icon ngunit hindi siya makalabas, nang nais niyang i-press muli, napansin ang bilang ng mga manonood na biglang tumaas ng higit sa 40,000, at sa loob ng ilang segundo ay naging 60,000. Ang taong ito ay magaling, kaya pala hindi siya makalabas dahil sa kanya. Madali lang na itinapon ni Liwayway Amihan ang ipad sa tabi, nakahiga siya ng komportable sa malaking sofa,
ang kanyang pajama ay umangat kasabay ng kanyang galaw na nagpapakita ng makinis na balat. Matapos maubos ang isang bote, kumuha siya ng isa pang bote. Uminom siya ng walang pakialam, ang maliwanag na pulang alak ay dumadaloy sa kanyang liig at pumasok sa kanyang damit, dumadaloy pababa, na nagiging sanhi ng isang uri ng masakit na kagandahan. Ang ipad na itinapon sa tabi ay nagbigay ng tunog ng mang-aawit. Hello sa lahat, ako si Tina Uyan. Ngayong gabi ay kakanta. Kakanta ako ng ito. Ang mang-aawit na ito ay may ibang tono kumpara sa ibang mga mang-aawit sa live stream. Ang tono niya ay seryoso na parang host ng news bulletin. Ngunit ang kanyang boses ay hindi. Ang ganitong estilo ay nagdudulot ng maraming damdamin sa mga nakikinig, medyo nakakaan. Liwayway Amihan ay nagulat, ang buong katawan ay bahagyang nanginginig. Sa isang iglap, ang pagnanasa ay tila umabot sa bawat piraso ng balat, maingat niyang nilalaro ang kanyang lalamunan. Higit sa isang bote, nagdadala ng isa pang bote. Ang kanyang katawan na matatag ay tila pinukaw hanggan. Ipad ay nagbigay ng tunog ng mang-aawit. Hello sa lahat, ako si Tina Uyan. Ngayong gabi ay kakanta. Kakanta ako ng ito. Ang mang-aawit na ito ay may ibang tono kumpara sa ibang mga mang-aawit sa live stream. Ang tono niya ay seryoso na parang host ng news bulletin. Ngunit ang kanyang boses ay hindi. Ang ganitong estilo ay nagdudulot ng maraming damdamin sa mga nakikinig, medyo nakakaantig. Mababa, sinisipsip ang tunog, mainit, kaakit-akit. Napakamahinahon din, sa wakas ay nakahanap ako ng isang salin para sa ikinhu pagkatapos ng ilang segundo. Nasa ay tila umabot sa bawat piraso ng balat, maingat niyang nilalaro ang kanyang lalamunan. Lumiko siya, ang kanyang mga mata ay huminto sa ipad. Para kay Liwayway Amihan, ang reaksyon ng katawan ay ang pinakatotoo. Matapos marinig ang tunog mula sa ipad, sa wakas ay naramdaman niya ang isang damdamin na matagal na niyang hindi nararanasan, ang kanyang katawan na matatag ay tila pinuka o hanggang sa ang init ng pagnanasa ay nag-alab. Bagamat maraming mabangong damo sa dako ng langit, ang pagiging mapili ay hindi maganda. Ngunit sa hindi sinasadyang pagkakataon, siya ay pinalaki na mapili sa pagkain kaya't ngayon ay wala na siyang magagawa kundi tanggapin ang kanyang kapalaran. Ang tunog sa ipad ay patuloy na umaakit sa pandinig ni Liwayway Amihan. Ang sikat na mang-aawit ay hindi pumili ng kantang sikat sa internet, kundi isang lumang awit mula sa isang nakatatandang lalaki, sa tabi ng isang tao. Ang pagod mula sa malalayong biyahe ay biglang naglalaho. Ang iyong paglalakad ay mabagal, isang bahagi sa isang pagkakataon. Nais na ang lahat ng saya at lungkot, sakit sa buhay ay naranasan na. Ito ay ang kantang mabagal na hakbang sa landas ng buhay ni Daniel Dacuan. Ang kantang ito ay halos 40 taon na ang tanda. Lumang awit mula sa isang nakatatandang lalaki. Sa tabi ng isang tao, ang pagod mula sa malalayong biyahe ay biglang naglalaho. Ang iyong paglalakad ay mabagal, isang bahagi sa isang pagkakataon. Nais na ang lahat ng saya at lungkot, sakit sa buhay ay naranasan na. Ito ay ang kantang mabagal na hakbang sa landas ng buhay ni Daniel Dacuan. Ang kantang ito ay halos 40 taon na ang tanda, ngunit nang huminto sa tinig ng taong iyon ay nagkaroon ito ng kaunting pagbabago, bagong bersyon. Si Liwayway Amihan ay tahimik na nakinig ng matagal bago niya naisip na siya ay gumagamit ng Bluetooth speaker, kaya't siya ay muling bumangon upang ayusin ang speaker na mas malakas. Sa isang iglap, ang malalim at magaspang na tunog ay lumabas mula sa speaker sa buong bakanting sala. Bawat tunog ay tila isang hindi nakikitang hangin na humahampas kay Liwayway Amihan na nakaupo sa sofa. Sa wakas ay pinalibutan siya. Bawat sulok ng kanyang tainga ay tila sinakop ng tinig ng taong iyon. Maging si Liwayway Amihan ay instinctively na napapahigpit ang maliliit na daliri sa kanyang mga paa. Gusto niya ito. Mula noon, si Liwayway Amihan ay hindi kailanman naging tao na nagmamasid sa kanyang sarili. Pagkatapos huminto ang awit, siya ay nagkunot ng noo, kinuha ang ipad mula sa mesa. Ang host ng silid ay muling kinuha ang mikropono, gaya ng dati ay masiglang pinuri at pinalawak ang daloy ng live. Host, salamat sa lahat ng nagbigay ng regalo kay Tina Uyan, salamat.
Bakit hindi siya mismo ang magpasalamat? Tingnan niyo siya, sobrang nagmamadali. Sandali lang, pupunta na ako sa boss para magreklamo. Ilan bang regalo ang kailangan para makuha ang pasasalamat ni Tina Uyan? Nag-isip ang host ng kaunti, isang napaka-pilosopikal na tanong ito, mga kaibigan. Sa totoo lang, hindi ko pa kailanman nakita si Tina Uyan na nagpapasalamat, kung gayon, una, bigyan mo ako ng ilang daang libo. Ay naku! Nakatayo ang host ng hindi kumikilos. Nagsimula siyang magsalita. Biglang naghalo-halo ang tunog. Ang mga bala sa silid ay hindi gumagalaw. Lahat ng tunog ay huminto. Tanging si Tina Uyan na bagong tapos kumanta ang nakaupo sa itaas, malamig na nakahiwalay sa mundo. Kasabay nito, sa live stream ay lumabas ang isang serye ng mga abiso mula sa sistema. Gumagamit 39 gigisero dahil kay Tina Uyan na nagbigay ng 100 Lotus basket bilang regalo. Isang Lotus basket ay nagkakahalaga ng 3,000 yuan, isa yuan ay katumbas ng isa ref. 100 Lotus basket 3. Gumagamit 39 gigisero dahil kay Tina Uyan na nagbigay ng 100 Lotus basket bilang regalo. Isang Lotus basket ay nagkakahalaga ng 3,000 yuan, isa yuan ay katumbas ng isa ref. 100 Lotus basket ay katumbas ng 300,000 yuan sa labas. Ito ay isang bagay na tanging ang mga mayayamang sponsor lamang ang makakagawa. Ang malaking bulwagan at ang host ay naguguluhan. Sa susunod na segundo, 100 Lotus basket ay isa-isang nag-spam, ang sobrang dami ay direktang nakaapekto sa singer. Ang mga manonood sa live stream ay unti-unting nag-react. Diyos ko, isang tao na tulad ko na walang pondo ay sa wakas nakakita na, talagang nagulat ang buong pamilya ko. Sa wakas nakita ko ang isang tao na nag-aksaya ng 300,000 GD. Kalahating kilo ng maanghang na pagkain, kaya pala ako at ang mayamang tao ay pareho ng gustong tunog. Kahit na medyo kakaiba ang imahinasyon pero talagang lohikal. Ang boses ng host ay lumabas pagkatapos ng matagal na panahon, gumagamit 39. Sa totoo lang, gusto naming. Si Liwayway Amihan ay nakasandal sa sofa at nagtatype. Gumagamit 39 gigisero. Ayos na ba ito para pasalamatan ang singer? Gumagamit 39 gigisero. Tawagin mo ang pangalan ko ay Bituin Hiyas. Host. Narinig na ng host na nabanggit ng Gino tagapangasiwa ang hindi maliit na pinagmula ni Tina Uyan, marahil ay hindi rin simpleng background, kaya't hindi siya naglakas loob na sagutin para kay Tina Uyan. Pero ang mga tanga sa ibaba ay mabilis na kumilos para kay Tina Uyan. Sinigang Ria, mayaman na kuya, walang problema ito. Ako na ang sumagot para kay Edith, tawagin mo na siya, bilisan, talasulat, tawagin mo ng malakas. Bola ng ube, talasulat, huwag nang mag-atubiling. Kapag dumating ang pagkakataon, dapat tayong kumilos. Kailangan kong mapasaya ang kapitalista, iminumungkahi kong tawagin siya ng 10 beses. Maliit na bistek na paminta, kung makapasok ka sa mayamang pamilya o hindi, nakasalalay sa sarili mo, dapat kang maging bata na may magandang paningin ni. Ang love party ng mayamang pamilya, ang party ng mga solong magaganda, dalawang partido ang nag-aaway sa comment section, napakagulo ng sitwasyon. Pagkalipas ng ilang segundo, napansin ni Tina Uyan ang labanan sa harap niya, siya ay humingi ng tawad, pasensya na, kanina ay may kaunting kagyat na bagay. Tumigil siya ng kaunti, binasa ang mga komento, nakita ko na. Salamat sa lahat ng sumusuporta, sa susunod ay susubukan kong magpasalamat sa bawat pagkakataon. Kaya sa gabi ngayong gabi, mula kay Tina Uyan ay narinig ang ilang tunog ng pag-click ng mouse, marahil ay nagbubukas siya ng regalo. Agad na pumasok ang nakakaakit na boses sa tainga ni Liwayway Amihan. Ito ang tono na pinakagusto niya, walang kaunting artipisyal, medyo hoarse at sexy, tila kayang pasayahin ang bawat butas ng balat, mag-relax. Ayos, salamat kay Bituin Hiyas sa pagbigay ng 100 Lotus basket. Ang malalakas na tunog ay umabot sa bawat sulok ng sala.
Kung may isa o dalawa na pipilitin siyang magsalita ng mga hindi pagkakaunawaan sa sinabi, marahil ay masyadong malakas ang pakiramdam ng pahayag na ito, hindi katulad ng lasa sa alaala. Dahan-dahang ibinaba ni Liwayway Amihan ang kanyang mga talukap, nakaupo ng kalahati at nakasandal sa sofa, nag-usok ng sigarilyo. Ang silk pajamas ay bahagyang natatakpan at bahagyang nakabukas, nagpakita ng ilang bahagi ng kalayaan. Nagbuga siya ng isang ulap ng usok, ang puting singaw ay lalong nagpaganda sa kanyang mukha na parang isang diwata. Ang boses sa livestream ay pinalitan ng boses ng ibang singer. Nakinig si Liwayway Amihan, walang interes. Maingat niyang pinindot ang larawan ni Tina Uyan, nagpadala ng friend request. Tinatanggihan ng kabilang panig ang lahat ng friend request. Si Liwayway Amihan ay nag-angat ng kilay, nag-click sa atensyon, nagpadala ng mensahe. Gumagamit 39 siyam gigisero, gusto ko ang boses mo. Bukod sa pagkanta, mayroon ka bang ibang serbisyo? Magbabayad ako. Gumagamit 39 siyam gigisero, halimbawa, matulog, huminga. Nang ipadala ang pangalawang mensahe, nakatanggap siya ng isang pulang tuldok. Dahil hindi pa tumugon ang kabilang panig, maaari ka lamang magpadala ng isang mensahe bawat araw. Si Liwayway Amihan. Dahil hindi makakontak, bumalik siya sa malaking bulwagan, nag-type. Gumagamit 39 siyam gigisero. Pwede bang kumanta si Tina Uyan ng buong gabi? Magkano ang halaga? Isang mensahe ang nagdulot ng muling pagsabog ng ritmo ng silid na mahirap nang ibalik sa normal. Go Tribso, ha 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 ha, handa na bang bilhin lahat ng ito, boss? 3 pakpak ng manok, bagamat humihingi ako ng tawad sa ibang mga singer, mahal ko kayong lahat pero kung pwedeng kumanta si Tina Uyan ng buong gabi, gusto ko lang sabihin, kaya ko. Tubig ng niyog, gustong-gusto ko ang estilong ito na biglang nagbabayad, boss, sumulong. Nakita ang mga komento na dapat sana ay sumusuporta sa singer na nagpe-perform ay tuluyang naging mga komento ng pang-aasar mula sa mga manonood. Hindi sinasadyang nakaramdam si Liwayway Amihan na hindi siya nirerespeto ang singer na ito, nag-isip siya ng kaunti at nagbigay ng regalo. Gumagamit 39 siyam gigisero dahil kay Idzi na nagbigay ng isa 0 Lotus basket bilang regalo. Gumagamit 39 siyam gigisero. Pasensya na, hindi ko sinasadyang maapektuhan ang iyong pagkanta. Gumagamit 39 siyam gigisero. Nandyan ba ang Gino tagapangasiwa? Tanong ko lang, kung magbibigay ng maraming regalo, pwede bang makipagkaibigan kay Tina Uyan talagang nagmamadali? Lahat. Snack ng patatas na may pipino. Naunawaan ko na, ang mga regalo sa sasakyan ng boss ay puro Lotus basket. Snack na may kalamansi, alam na nang nasa itaas ang labis, kaya sino ang makakapagkaibigan kay Tina Uyan? Gusto kong makita kung mayroon pa akong pagkakataon sa buhay na ito. Malutong na paa ng manok, ang boss na may pera ay parang anti-fan, ang anti-fan ay tila puno ng tibay. Kung ibang tao ang nagdulot ng gulo sa mga komento, tiyak na agad natatanggalin ng Gino tagapangasiwa ang account ng taong iyon. Ang boss na may pera ay parang anti-fan, ang anti-fan ay tila puno ng tibay. Kung ibang tao ang nagdulot ng gulo sa mga komento, tiyak na agad natatanggalin ng Gino tagapangasiwa ang account ng taong iyon. Pero si Liwayway Amihan ay isang mayamang sponsor na nagbigay ng higit sa 300,000 sa bagong singer sa loob ng isang oras. Kitang-kita sa pangalan na bagong rehistro ang account, may malaking potensyal. Hindi naglakas loob ang host na kumilos, natatakot na mawala ang mayamang sponsor, kaya't habang nagpe-perform ang singer, ay nagmadali siyang i-report ang sitwasyon sa itaas. Maghintay pa ng ilang minuto. Sa friend list ng account ni Liwayway Amihan ay lumabas ang isang friend request. Thomas Yat ay gustong maging kaibigan mo. Maliban kay Tina Uyan, wala nang ibang interesado si Liwayway Amihan, kaya tinignan ang friend request na iyon at biglang nagpasya na huwag pansinin. Agad, ang request na iyon ay nawala sa itaas. Pero sa pagkakataong ito, may karagdagang linya. Thomas Yat ay gustong maging kaibigan mo.
Ako ang boss ng singer, hindi ba gusto mong makipagkaibigan kay Tina Uyan? Agad na tinanggap ni Liwayway Amihan ang friend request. Ang profile picture ng kabilang panig ay isang makulay na tanawin ng lungsod sa gabi, mukhang medyo katulad ng tiis ng lungsod di. Nagpadala si Thomas Yat ng voice chat. Hello boss, una sa lahat, maraming salamat sa iyong paggastos ngayong gabi. Ganito kasi, si Tina Uyan ay medyo mahirap lapitan, mula nang pumasok siya sa platform ng singer. Kahit sinong boss ay hindi siya nakipagkaibigan, kahit ang mga fan ay pinilit naming makipag-ugnayan sa kanya. Kung hindi, pwede kitang ilipat sa si fan forum. Nandoon din si Tina Uyan. Ang tono niya ay mahinahon, dahan-dahan, ang boses ay parang tubig, ang boses sa ilong ay malinaw. Sa unang marinig, alam mong siya ay isang tunay na negosyante. Sa isang panahon, nagustuhan ni Liwayway Amihan ang ganitong estilo, pero nang mawala ang interes, mas gusto na niya ang kasalukuyang estilo. Bukod dito, ngayong araw ay nakahanap na siya ng bagong target. Agad na nawala ang pasensya ni Liwayway Amihan, unti-unting bumalik ang kanyang boses sa normal. Ha! Hindi ko na siya susuportahan. Kahit na nakarinig na siya ng napakaraming mahusay na boses sa singer, si Thomas Yat ay nagulat ng kaunti. Kahit na nakarinig na siya ng napakaraming mahusay na boses sa singer, si Thomas Yat ay nagulat ng kaunti. Kung kailangan talagang hatiin ang boses sa maraming uri, tiyak na ang pinakasikat sa merkado ay ang kaakit-akit na boses. Ang pangalan ni Shen Dingyuan ay may kaakit-akit na tinig na kanyang pinagsikapan at nakuha ng maayos, ngunit may pakiramdam na kulang ito sa natatanging gatas na boses. Tulad ng kaakit-akit na boses, hindi ito pinipilit o pinipiga, ang purong gatas na boses ay napakabihira rin. Ngunit ang tinig ng taong kausap ay eksaktong tumutugma sa kinakailangang ito. Hindi lang iyon, ang tonalidad na umaabot mula sa speaker ay malinaw na malambot tulad ng bulak, at kapag pinakinggan ay may kaunting lamig, parang likas na may dala itong amoy ng kawalang katiyakan. Ngunit ang huling tunog ay tila mayroong hindi tiyak na pakiramdam, na parang gustong kunin ang kaluluwa ng nakikinig. Nang bumalik sa katinuan si Thomas Yat, siya ay paulit-ulit na naglaro ng voice chat na iyon ng higit sa 10 beses. Hawak ang kanyang cellphone, nagtanong siya sa sarili, kaya gusto mo ngayon. Si Liwayway Amihan, gusto kong samahan niya akong matulog, kahit gaano man karami ay ayos lang. Si Thomas Yaten. Sa isang iglap, hindi niya alam kung ang imahinasyon niya sa takot na si Shen Dingyuan ay kasama ang isang tao sa pagtulog ay mas nakakatakot o ang tahasang sinabi ni Liwayway Amihan na mas nakakatakot. Tumahimik si Thomas Yat ng matagal bago nagsalita tungkol dito. Pasensya na, boss, ang aming mga singer ay nagbebenta ng talento, hindi katawan. Si Liwayway Amihan, sino ang may gusto sa katawan niya, gusto ko lang ang boses niya. Si Liwayway Amihan, na mayaman, ay nagpakita ng malaking tiwala, ganito na lang, Boss Thomas, 100,000 yuan bawat buwan, tawagan niyo si Shending Yuan tuwing alas 10:30 ng gabi, basta't patulugin niya ako. Kung may iba siyang kahilingan ay pwede namang pag-isipan. Si Thomas Yaten. Si Liwayway Amihan ay nagkunot ng noo, hindi ba ito pwede? Ang mga singer niyong may magandang boses ay gawa sa ginto. Ayos lang, kung kulang ang pera, pwede namang dagdagan. Ang pera ay hindi talaga ang issue. Sinabi ni Thomas Yaten, maaari mo bang iwanan ang iyong contact information? Tatawag ako sa iyo para mas malinaw na maipaliwanag. Pagkalipas ng ilang sandali, nagpadala sa kabilang linya ng sunod-sunod na mga numero. Agad na tumawag si Thomas Yaten. Narinig ang tunay na boses ni Liwayway Amihan, si Ginoong Tomas ba ito? Ako nga. Nakikinig si Thomas Yat sa boses na umaabot mula sa telepono. Tila may mga maliliit na pang-akit ang boses ng taong iyon, unti-unting nagpaparamdam ng pangangati sa puso ng tao. Medyo nauuhaw si Thomas Yat, nilunok niya ang laway bago nagsalita. Paano ka magpapakilala? Liwayway ang apelyido. Thomas Yat, Ginoong Liwayway, si Tina Uyan. Hindi siya nandaya sa'yo, hindi siya isang kontrakwal na mang-aawit sa amin. Siya ay naanyayahan lamang dito, at wala kaming paraan para pilitin siyang tumugon sa iyong kahilingan. Tuluyan nang nawala ang interes ni Liwayway Amihan,
ang kanyang magagandang mata ay bumagsak. Sige, tanggalin na lang. Sandali lang. Ginoong Liwayway, tumawag ako sa'yo dahil mayroon pang ibang paraan. Tiyak na makakakuha ka ng pagkakataon na makilala si Tina Uyan at hindi mo na kailangang gumastos. Liwayway amihan. Katatapos ko lang marinig ang iyong boses, tila napaka-pleasant, at ang aming platform ay kasalukuyang nangangailangan ng mga aawit na may ganitong boses. Hindi ko alam kung handa ka bang sumali sa isang maliit na survey, gusto kong marinig ang iyong pagkanta. Liwayway amihan, hindi pwede. Marami akong magagandang alok, Ginoong Liwayway, mayroon kaming pinakamagandang traffic, at ang bilang ng mga sumasali ay napaka-promising. Bukod dito, naghahanda ng patayin ni Liwayway amihan ang telepono. Bukod dito, ang pagiging mang-aawit ay makakapagbigay sa iyo ng pagkakataon na makipagkaibigan sa wechat ng aming team. Nandyan din si Tina Uyan. Pwede. Basta huwag na lang akong papakantahin, ayoko nang magpakasakit. Nakikita ko na bawat isa ay may kanya-kanyang tungkulin, ako ay nagdadala ng pondo sa grupo. Ang tungkulin ko ay magbigay ng gantimpala ng 10 beses, basta huwag lang akong pilitin na kumanta. Ang boses ng platform ay may tungkulin para sa mga mang-aawit upang maging batayan ng survey, kung makatawan ito sa bilang ng mga regalo na natatanggap ng bawat isa. Sa kasalukuyan, ang pinakakaraniwang regalo ay naglalaro mula 5,000 hanggang 30,000 yuan. Kung susundin ang kondisyon ni Liwayway amihan, maaari siyang makakuha ng 15,000 yuan araw-araw. Si Thomas Yat mismo ay isang mayamang pangalawang henerasyon, ngunit hindi pa siya nakakita ng sinumang nag-aaksaya ng pera ng ganito. Tinanong niya, ano ang plano mong kantahin? Si Liwayway amihan ay tila nababato at nagliyab ng sigarilyo. Ang tunog ng lighter na umabot sa telepono ay narinig ni Thomas Yat, at pagkatapos ay narinig ang tunog mula sa kabila na walang gaanong pressure, masaya na bumuntong. Ngunit marahil masyadong mabigat ang atmosfera ngayong gabi. Bago pa siya makapag-isip, nasabi na niya, nagsisigarilyo ka? Naging tahimik ang kabilang linya ng telepono sa loob ng ilang sandali, pagkatapos ay narinig ang tunog ng metal na nagkikiskisan sa kristal. Marahil ay naghahanap siya ng ashtray. Si Liwayway amihan ay tumawa, may masama bang sa akin na manigarilyo? Sa tingin mo ba, Ginoong Tomas, hindi angkop na pag-usapan ang pakikipagtulungan habang ako'y naninigarilyo? Alam ni Thomas Yat na nagkamali siya sa sinabi. Mukhang hindi naman ito gaanong pinansin ni Liwayway amihan. Ang kanyang sutlang pajama ay suot na parang walang anyo, ang kanyang mahahabang binti ay hindi natatakpan at nakapatong sa malamig na kristal na mesa, na nagbigay diin sa kulay ng parehong panig. Pinagpag ni Liwayway amihan ang mga pulang abo ng sigarilyo na nagkalat, at nagsalita, mas gusto ko ang may isang anyo sa harap at ibang anyo sa likod, ang panlabas ay mapagkunwari at ang panloob ay moral. Gusto mo ba, Ginoong Tomas? Nagulat si Thomas Yaten. Pareho silang mga matatanda, bukod sa bagong inilabas na programa ng nakakaakit na boses. Mayroon ding isang serye ng mga bar at isang hanay ng mga marangyang club. Kahit na ito ay mga karaniwang hilig, lahat ay may kanya-kanyang. Ngunit para kay Thomas Yaten, tiyak na hindi niya papayagan ang mga ganitong bagay. Gayunpaman, ang mga ito ay nagmula sa kausap niya sa telepono. Ang boses ay tila napaka-innocent at puro. Kahit na 20 minuto na ang nakalipas, siya ay naglabas ng 15,000 yuan para kay Tina Uyan sa kanyang programa na maaaring sabihin na siya ay nagmamalaki. Ngunit ngayon, siya ay naglalabas ng mga malalaswang tunog na walang pakialam na nagtatanong kung gusto niya ng kaliwa at kanan. Sa harap ni Thomas Yat na mayaman sa karanasan sa pag-ibig, sa sandaling ito, naramdaman niyang wala siyang espesyal na reaksyon. Sa kabutihang palad, si Liwayway amihan sa kabilang dulo ay hindi na makapaghintay ng isang bahagi ng 3 segundo at nawala ng pasensya. Siya ay bahagyang umungo ng hindi nasisiyahan. Wala ka talagang kaakit-akit, paano ka naging boss dahil sa iyong kalmado? Paano ko ginawa, subukan mo at malalaman mo. Bumaba ang tono ng kanyang boses. Napansin ni Thomas Yat na ang kanyang boses ay tila may kaunting damdamin ang pagkabigo sa pagkakaalam ng ibang tao sa kanyang mga saloobin
na maihalong bata na pag-ugali. Nagmamadali siyang nasabi, wala ng oras para magtanong. Tila masyadong nagmamadali. Sa totoo lang, may isang kasabihan na dati ay hindi siya naniwala. Ngunit ngayon, bigla niyang naramdaman na totoo. Ang mga lalaki talaga ay mga hayop na hindi kayang tiisin ang mga tukso. Maraming uri ng tukso sa harap ng mga bihasang tao. Kahit na gumamit ng pinakasimpleng paraan, mahirap itong labanan. Ang gabing ito ay talagang may kasunduan na uminom. Pagkatapos ng trabaho, agad na hinanap ni Tomasyan si Gina Tanyag, umorder ng isang simpleng whiskey. Ang antas ng alkohol ay mababa na hindi sapat para siya'y malasing. Habang umiinom, lalo lang siyang nauuhaw at natutuyo ang kanyang dila. Inubos ni Tomasyan ang kanyang baso ng alak. Habang umiinom siya, lalo niyang naramdaman ang pag-akyat ng kabaliwan sa kanyang katawan. Ang boses ni Liwayway Amihan mula sa telepono ay umabot sa kanya. Tila may mga maliliit na pang-akit, ang mga papuri ay may kasamang mga alingaungaw. Kung sinabi na ni Ginoong Tomas na maaari akong subukan, hindi na ako magiging magalang. Ngunit hindi ko alam kung ano ang sinusuri sa bibig ni Ginoong Tomas. Naramdaman ni Tomasyan na si Liwayway Amihan ay tila isang bulaklak na may nakalalasong lason na lumalaki sa madilim na tubig sa gitna ng mga alon ng damdamin. Ang mga kulay nito ay kaakit-akit na nagiging sanhi ng pagdura ng laway ng tao. At ito ay isang nakalalasong lason na nakamamatay. Tomasyan, hindi ba't interesado ka pa rin kay Tina, uyan sa lobby? Mayroon. Pero ano ang kinalaman niya sa atin? Naguguluhan si Liwayway Amihan, wala naman akong hawak, hindi rin ako makapagpawala ng uhaw. Isa lang akong mortal, kung gutom ako, kakain ako, kung nauuhaw ako, iinom ako. Hindi ba't ito ay normal? Ang bulaklak na may nakalalasong lason ay umuuga ng makulay na pulbos sa mga palumpong. Ngunit patuloy pa rin itong nagiging sanhi ng pagkahumaling at hindi alam ang pagsisisi. Tomasyan, tama, talagang normal. Tomasyan, bukas ay pupunta ka sa kumpanya para pumirma ng kontrata. Maginhawa ka bang lumabas? Si Liwayway Amihan ay medyo nag-aalinlangan, isang maliit na pagkakakilanlan lang, gusto mo nang pumirma ng kontrata. Naghahanap na ako sa internet, maraming mang-aawit ng nakakaakit na boses, ang hindi pumirma ng kontrata. Tama. Itinaas ni Tomasyan ang isang baso ng gintong alak. Ngunit iba ka sa mga mang-aawit na iyon. Ikaw ay nagdadala ng pondo sa grupo, bilang boss, tiyak na dapat kong bigyan ka ng ilang maliliit na benepisyo. O talagang para kay Tina, uyan ka lang naglalabas ng pera, walang papaso. Mayroon bang sinuman na nakakaramdam ng abala kapag maraming pera? Ngunit sa mundong ito, kahit isang sentimo, hindi kayang dalhin ni Liwayway Amihan. Liwayway Amihan ay nagpakita ng taos pusong sa loobin. Ginoong Tomas, wala naman akong anumang kagandahan, natatakot lang ako na isang araw bigla na lang akong magka-stroke at hindi pa natatapos ang paggamit ng pera. Tomasyan. Ang pagkakataon ay sinunggaban ni Liwayway Amihan. Bukod dito, hindi lang naman ako para kay Tina, uyan, di ba? Nandyan ka pa rin naman, di ba? Kung mabilis ka, masaya ako, mahal. Ang bulaklak na may nakakalaso na katangian ay nagsabi ng salitang imahal na may tamang tamis, sanay na nag-iiwan ng pangungulila. Malinaw na umabot ang tunog ng aircon. Si Tomasyan ay biglang hinila ang kanyang kurbata pababa. Ang maayos at mahinahong anyo sa umaga ay nawala na, tanging ang ilang matitibay na ebis ang natira. Si Tomasyan ay uminom ng isang lagok, at pagkatapos ay napansin niyang ang baso ng alak ay hawak niya ng sobrang higpit na ito ay uminit. Binuksan niya ang kanyang bibig, ayaw mo bang tingnan ang hitsura ko? Tomasyan, baka hindi ako bagay sa panlasa mo, at kapag nagkita tayo, baka magdulot ito ng malaking pagkadismaya sa iyo. Noong una siyang dumating sa mundong ito, si Liwayway Amihan ay isang aktor, at pagkatapos na makatawid sa lugar na ito, kailangan pa rin niyang magpatuloy sa kanyang dating trabaho. Gayunpaman, dati, bukod sa mga usaping romantiko, siya ay isang perpektong mandirigma, ngunit ngayon na siya ay nasa kwento na, maliban sa kanyang mukha, siya ay isang maliit na artista na walang koneksyon. Jake, tumutukoy sa diagram ng heksagono,
kung saan ang mga dulo ay mga elemento tulad ng kalidad, talento. Dahil dito, ang personal na buhay ni Liwayway Amihan ay palaging nasa ilalim ng matinding pag-usisa at pagdududa ng publiko. Maituturing na ang isang tahimik na tao na ito ay nakakapagbigay ng buhay sa maraming paparazzi. Nakalampas na sa maraming damo, ngunit maraming matatagal na paparazzi ang hindi pa rin makakuha ng tamang panlasa at estilo ni Liwayway Amihan. Dati, ang kanyang interes ay mabilis na dumating at mabilis din na nawala. Marahil ngayon ay gusto niya ang imahe ng isang malamig na ngunit bukas ay maaari na namang mahalin ang imaheng mahinahon at parang jade.